Pamamahagi ng e-titles sa Davao Region ating pag-uusapan kasama si Department of Agrarian Reform Undersecretary Kazel Celeste. Yusek Celeste, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ase Kweng and Ma'am Nina. So bago po natin talakayin itong pamamahagi ng electronic titles sa Davao para mas maunawaan po ng karamihan, ano po ba itong project split na pinangungunahan ng DAR? Actually, the project split was a project of the Department of Agrarian Reform with the help of the World Bank, wherein we parcelize collective CLOAS. Kasi before, meron tayong mga collective CLOAS na nagkakaroon ng isang titulo tayo, pero maraming mga agrarian reform beneficiaries ang nagmamayari. So we did start this project split para ma-parcelize po natin yung mga collective CLOAS na ito so that our ARBs will be able to have their own individual titles na nakapangalan po sa kanila. So magandang balita. So acronym pala tong split. Oo. Yes. Oo. Which means what again? It's a support to parcelization of land and individual titling. Okay. So at least ngayon malinaw na may Yes. sarili-sarili po silang mga titulo. Yes. Alright. So sa laki po ng proyektong ito, sino pa ang nagpondo para dito at ilang recipients ang nakinabang mula sa split project na ito? The split project is partially funded by the World Bank, and then meron din po tayong GOP or Government of the Philippines counterpart. Initially tayo po ay nagsimula nito with a balance of 1.3 million hectares. And nasa 1,100,000 po ang mga ARBs na makikinabang dito sa project split. So marami po ang nagtatanong, ano naman po itong electronic o computerized titles at kailan naman po nagsimula ang pamamahagi nito sa mga agrarian reform beneficiaries? These are actually the titles that we provide under the project split. So electronic titles na po yung ibibigay nating titulo para sa mga ARBs na makikinabang sa project split. Although we do provide them with an actual and physical title. Unlike po dun sa naging notion na electronic title, baka isipin ng iba, online lang yan. Meron po tayong binibigay na actual physical copy nung e-title po. Oo, kasi yun yung kagad niisip ko, Yeah. instead e-title, parang syempre, alam mo naman yung ating mga kababayang magsasaka, hindi na nila naaasikaso, hindi nila masyado Right. naiintindihan yung mga electronic titles na ganyan. So maigi rin na talagang mas confident sila pag may hawak silang hard copy. Opo. These are actually just titles that have been electronically generated, pero may physical copy po. At least may copy din Opo. ang DAR. Opo, opo. At kung nawala yung kanilang copy, at least meron namang electronic Yes. version. Opo. Iba rin kasi pa rin, I'm sure, yung meron kang pinangahawakan. No? Of course. Tsaka baka yung iba sa kanila, hindi naman techie. Yeah, yun nga. Oo. So, maganda po yan. Ano? So, hindi lang siya pala electronic, kundi meron naman, of course, physical. So, kahapon, nakita namin may isinagawa na ipinamahagi itong mga electronic titles sa Davao Region. Yes. Ilang individuals ang nakatanggap nito kahapon? And can you give us more information about this? Yes, actually, yesterday we did have a mass distribution, region-wide distribution actually of e-titles under the project split. So ang nag-benefit po dito is around 2,500 agrarian reform beneficiaries covering an aggregate 3,000 hectares po. Ito po, dumalo po ang ating mahal na Pangulo, ating Vice Presidente at ibang mga membro ng gabinete para makiselebrate po para sa ating mga ARBs. So yung kaninang pinag-uusapan natin kung ilang hektarya per magsasaka yung nakukuha nilang share, ano? Sabi mo 3,000 hectares po yung kahapon More or na less, pinamahagi. Tapos Divide na natin. nasa 2,500 yung beneficiaries. So meron silang mahigit 1,000 mahigit 1 hectare. 1 hectare, yes. Oo, Hindi mahigit. mababa sa isang hektarya. At least. Yes. Ayan, kinumpute ko na 1.2 hectares, mga ganon. bawat isa. At least more than a hectare, malaki-laki. Yes, yes. How do we ensure na itong mga titulo nito, itong mga lupa na ito, ay talagang sasakahan nila, palalaguin nila yung productivity dito at hindi nila iiwanan o baka ibenta o mamaya may building na dyan. Yes. Actually, one of the mandates of the Department of Agrarian Reform is land acquisition and distribution. Pero hindi po tayo tumitigil doon dahil meron din pong support services na ipinapamigay ang Department of Agrarian Reform. Sa bawat titulo po na binibigay natin,
meron pong nakadikit na support services na ipinamimigay natin sa ating mga ARVs tulad ng farm machineries and equipment, FMRs, and other support services na pwede nating ibigay sa ating mga ARVs. So, lagi po namin sa kanilang sinasabi na andito lang po ang ating kagawaran para suportahan po sila. So it's nice to know na hindi lang basta bibigyan sila ng titulo, tapos goodbye. Opo, no? opo. Susuportahan pa rin sila hanggang sana ma-follow through at talagang gumanda ang kanilang pamumuhay ng ating mga magsasaka. So syempre, ang susunod na tanong, kailan naman ang mga susunod na pamamahagi ng e-titles? And paglilinaw lang din po, hanggang kailan ba itong split project na ito? To answer your first question, actually, we have a lot of CLOA distributions coming up. In fact, we will be in the Caraga region probably next week para mag-distribute po ulit tayo ng mga e-titles and regular titles under the CARP. And as to answer the second question, ang split project po actually ay may expiration po yan ng hanggang 2024. But we are working it out to have it extended for another 2 years dahil nga po sa nangyaring pandemya, marami pong na-halt na operations natin. So, tanong ko lang, yung sinasabi nyo sa CARP, wala na bang mga spillover ng mga dati pang nagkiklaim ng mga lupa or etong mga beneficiaries na to, mga bago na ba ito? Ito po yung mga na-cover na natin dati. Nabigyan po natin ng notice of coverage dati before the expiration of the CARP. So, ito po yung mga lupa na na-cover na natin on the process. In the process natin kino-cover ngayon. Pero nabigyan po ng notice of coverage before the expiration of the law. So, gaano pa kalaki ang Pilipinas para mapaghati-hatian pa ng mga kababayan nating mga magsasaka? Insofar as lands that already have notice of coverages, meron pa po tayong balanse na more or less 160,000 hectares. Wala namang mga kumukontra na nagkakaroon ng issues na pag-aari ito ng ganitong pamilya. Marami po. So, anong nangyari na doon? Marami pong ganyang issues, kaya yun po yung pinagtatrabahuhan natin ngayon, lalong-lalo na po yung mga problematic landholdings. We are really doing our best to resolve the issues and para maubos na rin po yung balanse natin sa CARP. Oo, yun nga eh. Kasi ang tagal na niyan di ba? Baka Yes. hindi ka pa pinapanganak. hindi pa siya pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak. I would think so. Hindi pa tayo. Baka kasama muna tayo. Sige. Hindi pa tayo Oo, pinapanganak. baka malapit pa lang tayo. Panahon pa ng tatay na presidente, pinagpapatuloy niya. And it's nice to know na may ganitong proyekto na very active tayo ngayon. Right. At priority ng ating gobyerno. Kasi sabi nga ng presidente, narinig ko siya kahapon hindi pwedeng yung mga magsasaka natin na in charge of our food security, bakit sila pa yung pinakamahihirap sa Tama ating po. bayan? So with that, baka meron po kayong panghuling mensahe, ma'am, para po sa mga nanonood sa atin ngayon mula sa inyo, sa DAR? Yeah, nanggagaling po sa Office ng Field Operations. Mensahe na lang po siguro para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Gusto ko lang pong ipahatid sa kanya na nandito lang ang Department of Agrarian Reform para suportahan sila. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agrarian Reform Undersecretary Kazel Celeste.